Isang pagpalang araw po sa ating katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago pa pala ako magpatuloy sa pagdikod, ako po muna yung magpapasalamat po ng maraming salamat po sa mga subscriber ko at mga followers at sa mga bagong subscriber at sa mga bagong followers po at sa mga viewers siyempre mga katiits. Okay po, maraming salamat po sa patuloy po sa panonood po, sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y bago pa lamang po at ang aking tema po ng aking YouTube channel po ay isang treasure marker, symbols and sign. Pwede pong nagdidikod po at nag-aanalisa po ako sa mga treasure marker, signs and symbols mga katiits. So, yung mga katiits, marami po nagtatanong sa aking comment section po na kung saan po ipadala po yung mga treasure marker, signs and symbols na pwedeng ipadikod o ipa-analisa po. Pwede pong ipadala po sa aking YouTube, sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Ang aking profile po doon, naka-shade po ko doon, naka-sunglass po. Yun yung pipiliin nyo po dahil marami pong Alejandro Sanchez po ang lumulabas. Hindi lang tayong Alejandro Sanchez po dahil marami pong Alejandro Sanchez po sa buong bansa po mga katiits. So, piliin nyo po yung Alejandro Sanchez po na naka-shade, naka-sunglass po mga katiits. So, pwede nyo pong ipadala po yung inyong mga treasure marker, sign and symbol para po sa decoding and analyzing mga katiits. At maraming salamat po mga katiits na marami tayong mga katiits na tayo'y pinagkakatiwalaan sa pagdecode at sa pag-analisa ng mga treasure, symbol, signs, and markers mga katiits. So po yung mga katiits, ako po ay nagpapasalamat din sa ating katiits na si Mr. Rolly Adlaon Look. Ito po ay gold maker ng Manila, ng Pilipinas po. Ito po ay gumagawa po siya ng gold locator na at ngayon po ay kilala po siya at in demand po ng kanyang gold locator dahil ito po ay may history po na 3 item po na na-hits at yung huli nga po ay 2 gold bar na may tatak pang Burma dyan sa Davao de Oro gamit lamang po ng kanyang ginagawang metal detector na gold locator mga katiits. Ito kanyang gold locator na ngayon ay kilalang at in demand po mga katiits. Okay po mga katiits, kung gusto nyo pong makontak at makabili po, pwede nyo tawag sa mobile number 09262632 09262632 or please PM to Mr. Rolly Adlaon Luok sa kanyang FB page katiits. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdidikot po. Isa pong napaganda kong marker, isang piece marker mga katiits. So ito po ay isang legit po, isang ulo po ng isda, hugis ng isda ang pinapadala po ng ating katiis. Na ito po ay salamat pala sa pagtitiwala po at ako po ay napili nyo na ito ay sa pagdikod po ng inyong treasure markers na isang hugis na isda mga katiits. So ito po isang napakagandang treasure marker. So ito po ay isang hugis isda, isang ulo po ng isda na ito ay nakalubog ko yung katawan sa lupa katiits. So yan po mga katiits, ang una-una po yung gagawin ay tingnan po yung katawan mismo. Pwede nyo pong i-detect. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator. Kung wala naman po kayong treasure hunting equipment, pwede nyo po yan pukpukin po ng maso yung mismong ulo po ng isda. Baka po ito ay may rock enclosed po ng item at pwede po may laman po yan. Alam nyo po ang tunay, ang tunog na solid or tunog ampaw na tunog mga katiits ay pwede pong siyempre pag tunog ampaw, pwede pong mahaguka yung ilalim. Hindi siya solid, hindi tulad ng solid na iba po yung tunog, siksik po.
So, pwede pong rack enclose yan mga katiits. So, pwedeng may item po yung mismong marker mga katiits. So, ito po mga katiits, ito po yung napakaganda po. Kapag ganito po mga katiis, kapag yung treasure marker, madalas na po ito yung mga katiis na akin napasumpungan, kapag nakalubog po yung treasure marker, ang item po ay malapit mismo yan sa mga katiis sa kanyang kinalalagyan po. So minsan nga mga katiis ay ito ay mga 1 meter hanggang 2 meters po ang distansya po yung item po kung saan naroon po mga katiis. So ito po, mayroon pa ako napansin po dito na ito ay sa kanyang harapan mismo yung may arrowhead, may nakaturo po. I-check nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits sa distansya po ng 1 hanggang 2 meters po ang layo or 1.5 meters po ang layo. Kasi nga, nakita po itong treasure marker nito ay hindi gaano kalakihan. So, tandaan nyo po mga katiits, kapag ang treasure marker na hindi gaano malaki, hindi gaano kalakihan, ang item niyan mga katiits ay dyan mismo sa kanyang kinalalagyan. Malapit na malapit yan katiits. So yan po mga katiits ay pwede nyo pong i-check po yung apat na anggulo niyan, east, west, north, and south po. At huwag nyo kaligtaan po sa pagpukpok nyo po ng maso po yung katawan, baka may item po niyan sa loob. So pasigurado po lang kayo. Ito ang katiits kung mayroon po kayo nakikita sa hindi kalayuan ang 1 hanggang 3 meters ang layo mismo dito sa marker nito na hugis isda. Baka mayroon po itong coordinated marker o countersign marker na pwede mag-pinpoint po ng item mga katiits. So ito po mga katiits, yung bandang sa pagitan po ng south and west, i-check nyo po yan kasi parang nakasipat pa dyan yung kanyang mata at ito po ay pwede po dyan sa mga 1 hanggang 2 meters po ang layo o hanggang 3 meters po, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So yan po, ang mga anggulo po ay ate talagang tinitingnan, iniisa-isa po na kung saan po pwedeng naroon po yung item sa mga arrowhead, sa mga countersign, sa mga naka-ukit pong arrowhead po, ay yun po ating sinusundan sa pagdidikod po ay hindi 101% po ay talagang tukoy na tukoy po nating items, not unless po mayroon po tayo nakasupport po na may treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katiits. So yan po, ang bandang in between po sa pagitan po ng south and west, pwede po nyong i-detect po yan ng metal detector or gold locator. At pwede kayong mag-testing po dyan ng pwede pong 1 hanggang 2 meters, 3 meters po ang layo mula dyan sa pinaka-markers mo nito. Pwede ko mag-testing po ng 1 meter hanggang 1.5 meters po ang lalim, as well as yung harapan niya po sa bandang east po 1 meter hanggang 1.5 meters din ang lalim. Pwede kayo mag-testing po niyan mga katiits. So huwag niyong kaligtaan po mga katiits, tingnan po yung paligid po mismo ng hugis isda na marker nito ay dyan sa east, west, north and south. Ay tingnan po baka mayroon po yung coordinated markers or countersign markers na po ay posibleng yung mismong mga coordinated markers, countersign markers ay andoon pala yung item na located po mga katiits. So, tingnan nyo po yung apat na kanto, north, south, east, and west mga katiits. Sa distansya po ang layo na 1 hanggang 3 meters ang layo mga katiits. So, pwede nyo suyurin po ng metal detector or gold locator mga katiits. Ayan po mga katiits, sana po ay nasundan po ng ating katiits ang mga guide po ng mga arrowhead na ito ay posible po naroon po yung item mga katiits. Ayan po mga katiits ay ito po ay isang pagdidikod lamang sa pag-analisa. Sabi ko nga ay ito ay sa pagdikod ay hindi talaga 101% po na tukoy po natin yung items, not unless mayroon po tayong metal detector or gold locator mga katiits. Kasi nga mabilis po
na makita po natin lalo na kung ito'y marunong po kayo magbasa po sa mga ah, ah, ito yung mga arrowhead, mga naka-pinpoint po, naka-engrave po dyan sa mga markers na yan. At ito'y ma-detect agad natin ng metal detector ay the best po yan. Mabilis po, malocate po yung item. So, wag yung katandaan po, wag yung kalimutan. Bandang is, pwedeng 1 hanggang 3 meters ang distance po. I-detect nyo po yan. As well as the waist area. 1 hanggang 3 meters din also. Also the north area 1 hanggang 3 meters din, as well as the opposite niya na sa south 1 hanggang 3 meters din ang layo mga katiits. So ito mga katiits ay rinawa tayo ay nakatulong po sa ating katiits po na nagpadala nito at nabigyan po ng linaw at guide po mga katiits. So huwag niyong kalimutan, pwede niyong i-check po yung mismong markers yung mga katiits na baka ito ay rock enclosed po, ay pwede niyo po yung i-detect po, pwede niyo pupugin ng maso or i-detect ng metal detector or gold locator. Okay, thank you so much. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please, favor lang, don't forget to subscribe, and also please hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang papalabas po mga katiits. Okay po, maraming salamat po talaga sa mga subscriber ko, mga followers ko at mga bagong subscriber at mga bagong followers at siyempre mga viewers na rin mga katiits. At salamat po, don't forget to help my small channel na to make grow mga katiits. Alam ko naman po ay hindi nyo po ako bibigyan mga katiits. Maraming salamat po sa inyo mga katiits. God bless us. God bless us always, katiits.